Nagtungo nga si Yunyi at Tiger Holder sa kuweba kung saan nila dinala sila Zhang, pero hindi nga nila nakita ang mga ito dito, kaya naman napagdesisyonan nilang hanapin na lang ang kanilang elder brother. Samantala sa pansamantalang kampo naman ng Wu Wei Army, ay nagpaluto ng soup ang ating bida Kila Heitan at inutusan ng mga ito na lahat sila ay humigop ng sabaw. Dito nga ay nagrereklamo pa ang ibang sundalo ng ating bida dahil ayaw daw nila ng sabaw. At sinabi nga ni Heitan sa ating bida na hindi lahat ay gusto ng sabaw, kaya mas mainam kung tumigil na siya sa kanyang ginagawa para makabalik na sa pag-cultivate. Pero bigla ngang kinilabutan ang mga ito matapos nilang makita ang mga matatalas na mata ng ating bida, at dito nga ay sinabi niya na bawat isa umano ay dapat makaubos ng isang mangkok na sabaw bago bumalik sa pag-cultivate, sabay sabi na madoble ang homework ng mga hindi hihigop ng sabaw. Sinabi nga din ni Shu na kailangang siguraduhin ni Heitan, na lahat sila ay uubusin ng mga sabaw bago siya makaalis, at agad din namang lumapit si Zhang kay Shu, kung saan ay tinatanong niya kung bakit pati ang pagkain nila ay inaalala pa ng ating bida. Pero sinabi lang naman ng ating bida na mas mainam kung humigop na lang din siya ng sabaw, kaya naman agad din niya itong hinigop at bigla nga siyang nagulat. Agad ngang naramdaman ni Zhang ang epekto ng sabaw na ito, kaya naman tinatanong niya kung nilagyan daw ba ng ating bida ng mahiwagang prutas niya ang sabaw. Pero sinabi lang naman ni Shu na maging ang mga pangkaraniwang tao, ay makakapag-cultivate pag humigop ng masarap niyang sabaw. Sinabi nga din ni Shu na mayroon silang malaking laban na kailangang harapin, kaya naman daw nais niyang ma-improve ang cultivation ng bawat isa sa kanila, at naisip nga ng kanyang mga sundalo na hindi pangkaraniwan ang sabaw ng ating bida. Kaya naman agad nilang hinigop ang sabaw na ito, habang ang iba naman ay nag-uunahan na din na makakuha ng sabaw ni Shu dahil maaari umano silang maubusan. Masyado nga ang galit ni Heitan, dahil matapos nilang malaman na hindi ito ordinaryong sabaw, ay nais pang humirit ng iba at tinakbo na nga din nila pati ang lutuan, habang si Zhang naman ay iniisip na masyado yatang mabait at mapagbigay ang ating bida, kaya naman napapatanong siya sa kanyang sarili, kung ito pa din daw ba ang Lu Shu na dating niyang kilala. Hanggang sa bigla nga itong may naalala matapos maisip ang sinabi ng ating bida na, makakatulong sa cultivation nila ang prutas na dinagdag o nilagay niya sa kanilang sabaw. Naalala nga ni Zhang nang magbigay ng inumin ang dating hari sa kanila, kung saan ay tinatawag nila itong dragon bonsai at ang epekto umano nito ay katulad ng sa prutas ng ating bida. At ngayong naiisip na niyang maigi ay tila pamilyar nga daw talaga ang pakiramdam na ito, at bigla nga ding nanginig ang buo niyang katawan habang patuloy na nakahawak sa kanyang dibdib. Agad nga din siyang nagtungo sa ating bida, at dito ay sinabi ni Zhang na ginawang motivation ni Shu ang pagkakaroon ng black armor upang masipagan pa ng iba sa cultivation, at sinamahan pa nga daw ito ng trident ng ating bida. Ang ginawang ito nga daw ng ating bida, ay biglang pinaramdam kay Zhang na hindi na umano magtatagal, at babalik o muling makikita ng lahat ang pagbangon ng Imperial Dragon Guards. Gayunpaman ay sinabi ni Zhang na ang Imperial Dragon Guards nga daw, ay muli lamang magbabalik ng dahil sa isang tao at ito nga ay ang hari. Sabay tanong sa ating bida kung nauunawaan ba niya ang ibig sabihin ni Zhang. Pero nanatili lang naman na tahimik ang ating bida, at agad na niyang inakbayan si Zhang at sinabi na nais pa niyang marinig ang ibang kwento ni Zhang, sabay sabi din na mas papuriin na niya si Zhang magmula ngayon. At na-realize nga niya na pilit binabago ng ating bida ang kanilang usapan, kaya naman napabuntong hininga na lang ito, habang iniisip na magpapatuloy na lang muna siyang panuurin, ang mga susunod pang gagawin ng ating bida. Nagpatuloy nga ng paglalakbay ang Wu Wei Army at ang ating bida ng ilang araw, kung saan ay hindi naman tumigil sa pag-cultivate at paggawa ng homework ang kanyang mga sundalo habang nag-travel sila, hanggang sa makabalik na sila ng South State. At dito nga ay may katanungan daw ang ating bida na nung nakaraan pa sana niya nais itanong sa kanila. Ito ay kung bakit umano ang mga nadadaanan nilang city gates ay sarado, kung saan ay mayroon din umanong mga kakaibang bandera na nakasabit. At agad namang lumapit si Zhang upang sagutin umano ang katanungan ng ating bida, dito nga ay sinabi niya na nung magtungo umano sila ng Royal Capital para labanan ang mga bandido, ay nangolekta sila ng mga pagkain sa lahat ng lungsod na madaanan nila, kaya malamang umano na natatakot na ang mga tao sa lungsod na muli nilang kunin ang mga pagkain nito. Pero bigla naman siyang tinulak palayo ng ating bida, at sinabi nga ni Shu na kung pwede ay bumalik siya sa pagiging normal na Zhang, dahil nitong mga nakaraan nga daw ay masyado na itong nagiging matulungin sa ating bida, kung saan ay nagmumuka na siyang taga-silbi ni Shu, at nag-uumpisa na nga daw siyang matakot kay Zhang. Pero tumawa lang naman si Zhang at hinanap ang squirrel,
tinatanong nga din niya kung bakit hindi ito nakasunod o kasama ni Xiaoyu. Sinabi naman ni Shu na nagtungo ang Squirrel at the gang nito sa West State, upang maimbestigahan ng isang space channel o portal sa kampo ng Blackwing Army. Anong space channel? Tulad ba ito sa mga ginagamit ng maestro sa spacewalking nila, tanong naman ni Zhang, pero sinabi nga ni Shu na hindi ito kasing simple ng kanyang iniisip. Dahil ang space channel o portal na yun sa West State, ay nakakonekte sa ibang daigdig, at ang daigdig nga na yun ay tinatawag na Earth, kung saan tulad ng Luniverse ay mayroon ding pagsikat at paglubog ng araw, at mayroon din itong magkakaibang klima. Sinabi nga din ni Shu na sa Earth ay nagpapalipad ng saranggola ang mga bata pag tagsibol, kung saan habang hawak-hawak nila ang tali nito at tumatakbo, ay mapapanood naman nila ang saranggola sa kalangitan. Sinabi nga din ni Shu na tuwing tag-init naman, ay dinadala at tinuturuan ng matatanda ang mga bata na lumangoy, habang sa panahon naman ng taglagas ay umaani na ang mga tao. At tuwing taglamig nga daw ay masayang naglalaro sa kalsada ang mga bata, kung saan ay nagbabatuhan ang mga ito ng snowballs. At naisip nga ng ating bida na alinman sa mga nabanggit niya ay hindi niya naranasan, dahil wala naman daw umano siyang kaibigan kahit na isa, maliban na lang nang dumating na si Xiaoyu sa bahay ampunan. Kaya naman agad siyang niyakap ni Xiaoyu at habang yakap nga siya nito, ay iniisip ng ating bida na kahit hindi niya naranasan ang lahat ng yun, ay mahal pa din niya ang Earth. Samantala ilang araw pa nga ang nakalipas sa border ng West State at South State sa isang maliit na lungsod, ay lumusab ang mga sundalo ng Blackwing Army, kung saan ay naghanda at nagpaulan ng palaso ang mga ito sa pader ng lungsod. Ilang sandali nang alang din matapos silang magpaulan ng mga palaso, ay mabilis na naglagay ng hagdan ang mga ito sa pader, kasabay ng pag-akyat ng kanilang mga sundalo. At matapos nang makaakyat ang ilan sa mga ito ay agad nilang sinimulan ang pagpatay, habang sinisigaw na kailangan nilang patayin lahat ng sundalo ng Noble Lords, at agawin ang lungsod sa mga ito. Dito nga ay napapatanong ang lalaking ito, sa kung bakit umano tila mas lumakas ang mga sundalo ng Blackwing Army makalipas lang ng ilang buwan, at tila nga daw hindi makatutuhanan ang mabilis na paglakas nila. Agad namang lumapit ang isang lalaki at tinatanong kung ano na ang gagawin nila. Sinabi nga din niya na inutusan sila ni Wen Zaipi na sakupin ang 10 lungsod sa West State. Pero pangatlo pa nga lang daw ito sa mga lungsod ng Blackwing Army na kanilang nasasakop, ngunit pinapatay na sila ng mga ito at nahihirapan na silang makalaban, para na nga din daw silang mga daga na natatakot lumabas sa maliit na lungsod na ito. Pero sinabi naman nito na tumigil na siya sa pagsasalita dahil makakaapekto ito sa kanilang mga sundalo, sabay tanong kung nagpadala na ba ng reinforcement ang kanilang master, tinatanong nga din niya kung may plano pa daw bang magpadala ng tulong sa kanila ang Celestial Emperor na si Wen Zaipi. Sinabi naman ng lalaking may purple na buhok, na may mga sundalo umano ang master nila para sa reinforcement, pero dahil nga daw sa araw at gabi umaatake ang Blackwing Army, ay hindi nila kakayaning labanan ang mga ito. Habang ang spy naman daw nila sa kastilyo ng Celestial Emperor, ay sinabi na wala pang malaking hakbang na ginagawa si Wen Zaipi, kaya malamang umano sa wala silang maaasahan na tulong mula kay Wen Zaipi. Gayunpaman ay sinabi nga daw ng kanilang master, nasasama siya sa iba pang master mula sa noble families ng South State upang makiusap kay Wen Zaipi ngayong araw. Pero itong lalaki namang ito, ay napapaisip lang sa kung bakit wala pang ginagawang aksyon si Wen Zaipi, alam nga daw niyang tila relax at paupo-upo lang si Wen Zaipi pero hindi naman daw siya tanga, kaya napapaisip siya sa kung ano daw kaya ang pinaplano ng Celestial Emperor. Samantala sa Celestial Palace nga, ay iniisip ni Wen Zaipi na nais lang sana niyang gamitin ang mga nobles dito sa South State upang asarin si Duanmo Huangqi, at hindi nga daw niya inaasahan na dahil dito ay magpapanik si Duanmo at seseryosohin ang laban. Iniisip nga din niya na isa sa mga maestro na tauhan ni Duanmo Huangqi ang naglaho, kasabay na din daw ng libu-libong sundalo nila, kaya napapatanong din ito sa kanyang sarili kung ano kaya ang nangyari sa kabilang panig ng portal. Ilang sandali pa ay dumating naman ang mga noble lords, at dito nga ay sinabi nila na bigla umanong nagbago ang sitwasyon sa Western State, kung saan ay hindi na ito katulad ng nakaraang buwan. Kaya naman umaasa daw sila na sana ay magbigay ng utos si Wen Zaipi, upang pagalawin at pasugudin ang lahat ng sundalo nila dito sa South State, para suportahan ang kanilang mga sundalo na kasalukuyang nakikipaglaban. Pero natatawa lang naman itong si Wen Zaipi, habang iniisip na mukhang hindi na kaya ng sundalo ng mga noble lords na labanan ang Blackwing Army.
Pero pinag-utos nga daw niya sa mga ito na kailangan nilang sumikop ng 10 lungsod, kung saan ay sinabi din niya na huwag silang magpapakita sa kanya hanggat hindi nila ito nagagawa. Sinabi nga din ni Wen Zaipi na 3 lungsod pa lang ang nasasakop nila, pero nagtungo na nga daw ang mga noble lord sa kanya, sabay tanong kung nagiging pasaway na ba sila at ayaw nang sumunod sa kanyang utos. Pero sinabi naman ng mga ito na hindi yun ang intensyon nila. Sinabi nga din nila na daan-daang libong sundalo daw ng Blackwing Army ang bigla nagtungo sa border. At dahil sa ilang libo lang naman ang sundalo nila na nakikipaglaban, ay malaki umano ang pagkakaiba kung lakas ang usapan, at yun din umano ang nagiging dahilan kung bakit sila nahihirapan, sabay pakiusap na tulungan sila ni Wen Zaipi. Pero sa pagdilat nga nito ng kanyang mata at agarang paglipad ay tumilapon ang mga nobles, at matapos nga itong lumapag, ay sinabi niya na tumigil na sila sa pagsasalita dahil hindi umano siya ang makakatulong sa kanila. Sabay sabi na mas mainam pang magbasa na lang sila ng libro patungkol sa digmaan, kaysa magsayang ng oras na magtungo sa kanya at humingi ng tulong. Sinabi nga din niya na subukan nilang maka-survive, hanggat hindi pa dumadating ang kanilang tagapagligtas. Kaya naman masyado ang pagtataka ng mga ito, at napapatanong sa kung ano umano ang ibig sabihin ng Celestial Emperor. Kung ayaw nga daw tumulong ni Wen Zaipi, ay sino daw kaya ang makakapagligtas sa mga noble army mula sa Blackwing Army? Nagdilim na nga lang ang muka ng mga noble lords, habang si Wen Zaipi ay iniisip na malamang sa malapit na silang makabalik ng Nangang, at dahil nga daw sa may galit ang ating bida kay Duan Muhuangqi, ay siguro hindi naman daw niya ipagwawalang bahala ang nagaganap na digmaan sa border ngayon. Iniisip nga din niya kung maniniwala ba ang hari na wala pa ding pagbabago o nagbabago sa katapatan niya, kung hahayaan niyang makuha ng ating bida ang puso ng mga tao sa South State, sa pamamagitan ng pagiging tagapagligtas ni Shu sa mga taong naninirahan dito sa South State. At pagdating nga nila Shu ng Nangang City, ay sinalubong sila ng fireworks kung saan ay mayroon ding mga confetti at bandera, kaya naman napapatanong ang ating bida sa kung ano ang ginagawa nila. At sumalubong nga sa ating bida ang patungkol sa mga imbitasyon ng noble lords, pagnanais na sumali sa army ng mga taga-Nangang, pagnanais na makasama ng buong gabi ang ating bida, at iba pa. Kaya naman masyado ang inis nito at tinatanong kung bakit masyadong nagmamadali ang mga tao, para ligawan siya. Kamakailan lang nung pinatay ko ang mga tauhan ni Duan Muhuangqi at siguradong galit sa akin yun, kaya hindi ba dapat iniiwasan ako ng mga tao, tanong pa nga ng ating bida. Kaya naman nagmala Detective Conan nitong si Xiao Yu, at sinabi na mayroong isang katotohanan lang sa likod ng mga nangyayaring ito. At ito ay dahil sa ang kanilang Lu family nga daw ay isang bagong makapangyarihang pamilya sa Royal Capital. Pinadala nga daw ni Xiao Yu si Anthony sa ilalim ng lupa upang mang-alap ng tsismis, kung saan lahat daw ng mga tao ay sinasabi na ang ating bida ang pinakamalakas maliban sa mga maestro level at pataas. At dahil nga din daw sa proteksyon at kabaitan ng Celestial Emperor na si Wen Zaipi sa kanila, ay iniisip ng mga tao na walang katapusan ang potensyal ng ating bida, kaya naman natural lang umano na talagang lalapit ang mga tao sa kanya, upang makuha ang kanyang loob at magpakita ng kanilang katapatan. Ganun ba wika naman ni Shu, sabay sabi na sayang naman dahil napagdesisyonan ko ng umalis ng Luniverse, kung hindi nga daw sana ay walang katapusang kayamanan din ang kanyang matatamasa. Pero sinabi naman ni Xiao Yu na mayroon pang mas importanteng bagay, maliban sa pera at pansariling kapakanan, tama ba? At nangiti nga ang ating bida. Agad na din binigay ng ating bida ang kanyang utos, ito ay ang magpahinga at mag-cultivate ang kanyang mga sundalo ngayong araw, dahil bukas ng umaga ay agad silang maglalakbay patungo ng Western State, o border ng South State at West State upang umatake. Habang iniisip na nais na niyang umuwi, at nais nga din daw niyang patayin ang mga sundalo ng Blackwing Army. Samantala ilang araw pa nga ang nakalipas sa isang maliit na lungsod sa border, ay napag-alaman ng lalaking ito ang sinabi ni Wen Zaipi na hindi siya ang tagapagligtas ng mga noble lords kundi ibang tao. At sinabi nga din ito na ang pagsakop ng 10 lungsod ay binigay na kaparusahan ni Wen Zaipi sa mga noble lords. Kaya ano naman daw kaya ang rason ng ibang puwersa sa South State upang magpakamatay dito sa border, at sinabi nga ng kausap niya na mukhang nakakalimutan na niya ang isang hukbo. Kaya naman masyado ang gulat nito, matapos ma-realize na ang tinutukoy ng kanyang kausap ay walang iba kundi ang Wu Wei Army. Sinabi nga din nito na kakatapos lang daw pumatay ng libu-libong sundalo ng ating bida sa Royal Capital, sabay tanong kung hindi pa ba doon nagtatapos ang galit niya kay Duan Muhuangqi.
At sinabi nga ng kanyang kausap na mukhang matindi umano ang galit ni Commander Lu Shu kay Duan Mu Huangqi, nabalitaan na din daw niya sa kanilang spy na umalis na ng Nanjing City ang Wu Army, at malamang sa patungo na sila ng border. Napakagandang balita niyan, wika naman ng lalaki, dahil patungo na daw pala sa kanila ang sinasabi ni Wen Zaipi na kanilang tagapagligtas, sabay tanong kung kailan pa sila umalis ng Nanjing City, at kung nasaan na ngayon ang hukbo ng Wu Army. Pero wala nga daw silang alam patungkol sa mga detalye na kanyang tinanong, dahil bigla na lang daw naglaho ang mga sundalo ng Wu Army, matapos silang makarating sa kalahatian ng kanilang paglalakbay patungong border. Kaya naman bigla itong naguluhan, at muli ay tinanong niya kung naglaho ba talaga sila, at tama ganun na nga wika naman ng kanyang kausap. Lahat nga daw ng malalaking noble family ay nagpadala ng kani-kanilang mga tauhan, upang hintayin at abangan ang kanilang pagdating sa border. Handa na nga din daw silang makipag-usap at pag-usapan ang patungkol sa pagliligtas sa kanila, pero walang nagpakita o wala silang nakita na kahit isang sundalo ng Wu Army. Nagpadala nga din daw ng mga defectives detectives ang mga noble family upang hanapin ang Wu Army, pero wala nga din daw silang makita na footprint man lang ng kabayo kahit isa. Kaya naman napapatanong na lang ang lalaking ito kung karapat-dapat ba silang tawagin na Wu Army o Valiant Guardian Army. Sabay sabi na sa tingin umano niya ay yun talaga ang style nila. Pero masyado nga ang gulat nito, matapos makitang pasugad na naman ang mga Blackwing Army, kaya naman agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na maghanda sa pakikipaglaban. Napapatanong na nga lang din sila sa kung bakit umano masyadong maaga ang pagbalik ng Blackwing Army, sabay tanong kung hindi daw kaya napapagod ang mga sundalo ng Blackwing Army. Sinabi naman ng lalaking may purple na buhok, na ang puwersang ito daw ngayon ng Blackwing Army ay tila hindi mapapantayan, kaya napapatanong siya kung nais na ba silang ubusin ng mga ito sa isang atake lamang, at kung gagawa daw kaya sila ng counter-attack at muling atakihin ang South State. Pero bigla namang sumulpot sa likod ng hukbo ng Blackwing Army ang hukbo ng ating bida, kasabay ng pagtaas nila sa kanilang bandila ang agarang pag-atake. Makikita na nga lang din nating ang hukbo ng Wu Army, at sa kanilang itaas ay ang magkapatid na lumilipad. Dito ay sinabi ni Shu na uulitin niya sa lahat ng kanyang mga sundalo, na ang paglalakbay at pag-atake nilang ito sa West State, ay maaaring mga hulugan na hindi na sila makabalik, kaya naman kung may nais daw na bumalik sa kanila sa South State ay ito na ang oras. Pero sabay-sabay namang tinaas ng kanyang mga sundalo ang mga trident nila, at tinawag nga nilang Great Lord ang ating bida, sabay sabi na maging sa Royal Capital ay nakarating na sila, kaya naman daw hindi sila natatakot na magtungo ngayon sa West State. At sinabi nga din ng mga ito na kahit saan umano magtungo ang ating bida, ay susunod sila sa kanya, susunod kami sa iyo hanggang sa huli wika pa nga ng kanyang mga sundalo. Mainam kung ganun wika naman ng ating bida, sabay sabi na maghanda na sila sa pag-atake, dahil ang target nila ngayon ay walang iba kundi ang Blackwing Army. Agad namang nagtakbuhan pasugad ang mga sundalo ng ating bida, kung saan ay sinabayan nga niya ang mga ito habang lumilipad, at nakahanda na nga din ang kanyang gagawing pag-atake. Ilang sandali nga lang ang nakalipas ay sinimulan ng umatake ni Shu, kaya naman napansin na din sila ng ibang mga sundalo ng Blackwing Army, at sinabi nga ng mga ito na kailangan nilang mag-ingat, dahil ang Wu Army ay nasa kanilang likuran. Pero nangiti lang naman sa ilalim ng lupa si Xiaoyu matapos marinig ang mga sinabi ng sundalo mula sa Blackwing Army, at sa pagpitik nga nito ng kanyang daliri, ay halos magkakasabay na pag-atake gamit ang abilidad ni Anthony ang pumislang sa mga sundalo ng Blackwing Army. Matapos ngang mapabagsak ng magkapatid ang ilan sa mga sundalo ng Blackwing Army, ay mabilis namang sumugod sila Commander Liu kasama si Heitan at Zhang, kung saan ay pinangunahan din nila ang pag-atake. Nagtatalsikan at liparan na nga lang ang lahat ng mga sundalo ng kalaban na kanilang inaatake, kaya naman nagkalat ang katawan ng mga sundalo ng Blackwing Army, sa lokasyon kung saan ay nagaganap ang digmaan. At dito ay halos magwala na si Heitan, napapamura na nga siya kay Commander Liu at Zhang, habang sinasabi na mga Stage 1 sila at inaagawan nga daw nila ng kalaban sila Heitan, na mga Stage 2 cultivator. Pero natawa lang naman ang mga ito, at sinabi nga ni Commander Liu na ang general ng Blackwing Army ay nasa unahan nila, kaya naman kailangan nilang itago ang kanilang lakas, nang sa ganun ay ma-surprise nila ang mga ito kalaunan, at yun na din ang dahilan kung bakit pinili nilang lumaban bilang infantry muna. Sa pagpapatuloy nga ng labanan ay matapang na sumusugod ang mga sundalo ng ating bida, at sa tulong nga ng mga trident nila ay naging mas malalakas pa ang mga ito.
Madali at mas mabilis nga din nilang nabutas o nasira ang formation ng Blackwing Army, at ang ginawa nilang pag-atake ay tila sibat din na tumama sa hukbo ng mga kalaban.